Ah, gusto niyo pong sagutin na lang din ng dalawa. Nasa College of Law po tayo at marami pong mababakante sa Korte Suprema sa sunod na administrasyon. Um, Alin pong desisyon ng tinaguriang Sereno Court hindi niyo sinasang-ayunan at sa tingin niyo po anong dapat gawin ng ating Pangulo at Pangalawang Pangulo kapag hindi sila sumasang-ayon sa desisyon ng ating Korte Suprema? Dahil na rin po nakaranas na tayo ng impeachment sa Korte Suprema. Um, Wala akong maalalang desisyon o pasya na grabing tinutulang ko sa parte ng Korte Suprema dahil hindi ko naman nababasa ng ganun kadalas yung mga desisyon nila. Maliban na lang yung lumalabas sa dyaryo. Pero tugunan ko yung dalawang ibang tinanong mo. Ano ang dapat gawin ng maski na sinong administrasyon kung tutol sila sa anumang naging desisyon ng Korte? Pwedeng banatan, pwedeng sabihin hindi ka sang-ayon, pwedeng sabihin mali ang Korte, pero bago matapos yung talumpati mo, abogado ka man o hindi, dapat sabihin mo, subalit, ginagalang ko ang kanilang desisyon. The long and short of it, hindi ka man sang-ayon, hindi man ako sang-ayon. Sa anumang naging desisyon o pasya ng Korte Suprema, palagi kong gagalangin, tatanggapin, at susundin yon. Yun siguro ang kulang lang sa maraming bumabanat sa mga naging desisyon ng Korte Suprema. As a lawyer, we're trained to follow the law and to obey whatever the Supreme Court says or decides in their decisions, even if we don't agree with it. Perhaps given the opportunity, we can try to change that particular decision when a case or controversy presents itself. You are right too. The next president will appoint actually 11 justices in the Supreme Court. 11 vacancies in the Supreme Court. Sobrang dami yon para sa maski na sinong Pangulo. Nung panahon yata ni GMA, 8 o 9 lamang yung nabakante. Para sa akin, sino man ang susunod na magiging Pangulo, sana ito ang gawin. Take into account all the factors. Number 1, age. May i-appoint ka man na 11, sana yung susunod na Pangulo pagkatapos mo, not more than 5 na ang i-appoint under any circumstances. Para walang iisang Pangulong pwedeng mag-appoint ng mayoriya ng Korte. So take into account the ages of those you will appoint. Para hindi tulad ngayon, tipong political accommodation ang ginamit, kaya tamo ngayon may 11 na magre-retiro sa termino ng isang presidente. That is simply unfair and wrong. Secondly, taking into account the law school a nominee came from, his fraternity, his province, his region, and most importantly, his field of expertise and gender. Dapat balansehin yon ng JBC at ng kung sino mang magiging Pangulo sa pagpili ng maestrado. Para sa gayon, at any given point in time, you will always have a balanced court. Sapat na bilang ng babae at lalaki, may eksperto sa commercial law, may eksperto sa criminal law, may eksperto sa constitutional law, may eksperto sa tax law. Hindi mo alam kung anong background at expertise ng justice, appoint ka na lang ng appoint. Tulad ng nangyayari sa ngayon. Sana, ma-take into account lahat ng bagay na yon para palagi tayong may balansyadong korte at walang iisang Pangulo na mabibigyan din ng ganito kalaking poder at kapangyarihan na mag-appoint ng 2/3, in fact, more than 2/3 of the Supreme Court, 11 out of 15. Sana, it's a unique opportunity for the next president to be able to do the right thing insofar as the Supreme Court is concerned. As lawyers, we all want a fair and equal court. A court that has all the expertise so that all of our cases may be adjudged and judged fairly as well. Congresswoman Lenny? Ako I agree. I agree with Senator Cheese na masyadong crucial. Masyadong crucial yung susunod na Pangulo dahil napakaraming members ng Supreme Court, majority, yung kanyang i-hire. Kaya ito ay magsispell ng grabing difference sa atin. Yung naging practice sa appointments, bumuti na siya, pero hindi pa din siya nawawala sa clutches ng politika. At sana altogether ma-stop na yon. Kailangan natin ngayon ng judicial reform. Maraming politika pa din sa pag-a-appoint ng judges. Maraming mga trial court judges na humihingi pa ng allowances sa mga LGUs. At para sa akin, napaka-dangerous nun. Pag tumatanggap yung judiciary ng allowances galing sa mga LGUs dahil galing sa mga politiko, gini-give up niya yung kanyang independence.
Para sa akin, lugi yung taong bayan. Kasi yung judiciary has to be very, very independent. Pangalawa, almost all my life, except my 2 years with PAO, alternative lawyer ako. Yung alternative lawyering, ito parang pitch ko na din sa'yo. Pag-graduate mo, baka gusto mong subukan. Pero hindi yun ikakayaman. Parati lang tayong mahirap. Pero yung training kasi ng traditional law, eto yung batas, wala tayong choice kundi susundin. Ganon din naman sa alternative law. Pero sa alternative lawyering, yung tinutulungan kasi natin dito, yung mga pinaka-most vulnerable. Mga magsasaka, mga mangingisda, mga manggagawa, mga urban poor, mga IPs. Ito yung pinaka nangangailangan talaga ng proteksyon ng batas. At kadalasan, nakikita natin na sa pagtatanggol natin sa kanila, maraming kulang yung batas. Marami sanang mga probisyon sa batas ang kinakailangan ng sektor na ito. Kayong trabaho, kung magiging alternative lawyer ka, gaya nung naging alternative lawyer ako, yung trabaho talaga natin, hindi lang tayo nagko-concentrate sa paglilitigate sa court, paggagamit ng kung ano na, pero namumungkahi tayo ng mga pagbabago sa batas. Yung palagay natin ng mga provision sa batas na hindi naman nakakatulong sa sektor na tinutulungan natin. Ano ba yung pagkukulang? Ano ba yung mga masyadong restrictive sa mga sektor na tinutulungan? Ano ba yung batas na kailangan sana pero wala pa? Ito yung kagandahan ng alternative lawyering, na hindi ka nagpapa-confine sa four corners ng batas, pero tinitingnan mo beyond that. Ano yung pwede ko pang magawa bilang abogado para yung sektor na tinutulungan ko, kasi siya yung pinaka-nangangailangan, lalo kung matulungan na maiahon at maitaas yung antas ng kanyang kabuhayan. Thank you very much. Salamat po.